So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay magre-rewire tayo mga boss o gagawa tayo ng module na auto off hazard mga boss. So ito yung module natin mga boss. So yan, na-assemble na natin siya. So yan, pero mamaya ay ipapaliwanag ko sa inyo, gagawa tayo ng diagram mga boss dito sa papel na to para maintindihan nyo o malaman nyo kung paano to i-assemble o gagawin mga boss. So yan. So ito yung tinatawag na auto hazard mga boss. So hindi mo na kailangan patayin yung hazard mo pag once na magra-right o left signal light ka mga boss. So pag once na naka-hazard ka, pag nag-right ka mga boss ay mamamatay yung left, o pag nag-left ka at ay mamamatay naman yung right mga boss. At pag once na tinanggal mo na yung signal mo, balik naman siya ng hazard. So yan yung tinatawag na auto off hazard mga boss. So ito yung module. So may mga iba rin na diagram mga boss sa paggawa ng auto off hazard. Pero ito muna yung ating ipapaliwanag o i-demonstrate sa inyo mga boss kung paano gawin at kung ano yung mga kailangan natin mga boss. So yan, simulan na natin mga boss. So sa lahat ng ating mga project mga boss ay kailangan natin ng mini relay mga boss, o yung gagawin natin o gagamitin nating relay. So ang gagamitin natin dyan mga boss ay 12 volts mini relay. So yan. So dyan sa ating mini relay mga boss, meron niyang 5 pin. So dito, so yan yung mga pin niya mga boss. So eto, number 30 to mga boss. Eto 85, 86, 87 at 87A mga boss. So yan. So ang kailangan natin mga boss na mga materyales o ang mga gagamitin natin ay kailangan natin ng isang kapasitor. So yan. So yan yung kapasitor mga boss. 1000 UF o 16 volts mga boss. At 6 na diode. So yan. So ito yung gagamitin nating diode mga boss. So bali 6 yung kailangan natin mga boss. So tabi na natin to. So etong ating capacitor mga boss ay meron dalawang pin. So yan ay etong part na to yung negative at ito yung positive side ng ating capacitor mga boss. So i-rewire natin mga boss yung ating capacitor. So yung negative natin mga boss ay ilagay natin o i-connect natin dito sa number 85 ng ating pin ng ating mini relay. So ilagay natin dito yung ating capacitor. So ito yung side ng negative. So yan. So lagyan natin ng kulay yan mga boss. Okay. So ito yung ating negative, yung etong pin na to na may puti mga boss. So i-connect natin yan dito. At ito namang may kulay mga boss o yung itim na side ng ating capacitor ay yun yung positive side. So yan, okay. So etong part na to, yung number 85 ay i-connect na natin yan sa negative mga boss. So dito na tayo gagamit ng ating diode mga boss. So yung dalawang diode, ang gagawin natin mga boss, yung dalawang puti. So yan yung dalawang puti. Yung dalawang puting side na yan ay gagawin natin, pagdudugtungin natin yan mga boss. So yan, gaganin natin. At i-connect natin dito sa side na to mga boss. So yan. So gawa tayo ng connection.
So, ito. Bawa ito yung ating diode. So, yan. Yung dalawang puti mga boss, nandito sa taas. Okay? So, kulayan natin yan. So, etong dulo na ito mga boss ay etong isa na to, i-connect natin dito. Papadaanin natin dito sa part na to mga boss. So, ayan. So, tatawid siya dyan. Maging yung isa na ito mga boss ay itatawid din natin dito. So, ayan. Dito sa gitna mga boss ay maglalagay din tayo ng diode. So, ang gagawin natin diode dyan mga boss. So, ang gagawin natin ay ito. So, ang gagawin natin mga boss ay nakaganito naman siya. So, yung itim ay nandito sa part na to at yung puti ay nakatutok doon sa taas mga boss. So, halimbawa, ito yung dalawang puti. So, yan yung dalawang puti. Etong kabilang side na to mga boss, ito ay nakatutok naman dyan yung itim. So, itim sa itim. So, ganyan na mangyayari mga boss. Itim sa itim. So, dito, lagay tayo ng diode dito mga boss. So, yan. So, diode LED dito. So, nandito yung puting side. So, kulayan natin yan mga boss. So, ayan. So, yung dulo natin mga boss ay dito naman natin siya idadaan sa taas. So, ayan. So, itong number 30 mga boss, bali nakaapat na tayong diode mga boss. So, dalawa plus dalawa, apat na yan. So, itong 30 mga boss ay lalagyan natin ng connection yan. So, yan. So, ilabas natin siya dito. So, etong 30 na to mga boss, ay lalagyan din natin ng diode. So, yan. Dalawang diode din yan mga boss. So, itong side na to mga boss, i-connect natin dito. At ito sa isa rin. So, ang mangyayari mga boss, so, yung puti ay nandito naman sa part na to, sa taas. So, ayan. So, galing dito sa number 30, papunta dito. Yung dulo ng number 30 mga boss, yan yung itim natin. So, gawin natin to. Kulayan natin to mga boss. Okay? So, ayan. So, yung number 86 mga boss, yung nakatutok sa kanya yung puti. Sa likod ng puti mga boss, yan yung itim. Papunta dito. Sa likod ng itim mga boss ay itim din siya. Itim din yung magiging connection niya o yung katapat niya. So, ganyan na mangyayari dyan mga boss. So, magkatapat yung dalawang itim, ganyan. So, yan yon. Yan yung part na yun, yung dalawang diode na to. So, dito naman sa dulo, anong tapat naman mga boss ay yung dalawang puti. So, ganyan naman siya. So, yan. Dalawang puti ay nagtapat mga boss. So, ganun din dito sa kabila. So, yan. So, ito yung number 30 na 87A mga boss. So, yan. So, ito yung ating magiging trigger. Okay, yan yung magiging trigger natin mga boss. So, nandito yung switch o yung ating magiging switch sa ating hazard mga boss. So, sa dulo niyan ay nandyan yung flasher. Flasher relay mga boss. So, yan. So, dito mga boss, ang ipapaliwanag ko naman o ang sunod naman natin gagawin ay i-rewire naman natin yung magiging input at output ng ating signal light. So, eto, yung dalawa mga boss. So, yan. Lalagyan natin ng dalawang wire, yung dalawang part na to mga boss. So, sa ating diagram,
o sa ating actual na module mga boss. So yan yon. Itong part na to. So yan yung dalawang diode mga boss. So ito yan yung dalawang diode. Yung sa gitna ng diode na yan mga boss, ito yung dalawang diode na yan. So yan, itim sa itim. Ito na yan mga boss. Yan yung magiging input natin o yung magiging trigger natin sa ating signal light. Sa kabila, so sa kabila mga boss, sa kabilang side, ito yan yung isang diode. So yan. So ganun din mga boss, magkakaroon din tayo ng input na magti-trigger sa ating signal light. So yan. So yan yung magiging input natin mga boss. So ito ang ating gagawin nating left signal light at right signal light mga boss. So naka-connect yan sa ating signal switch. So yan. So yan yung ating signal switch mga boss. So pag nag-signal ka, paliwanag ko sa inyo mga boss, pag nag-signal ka ng left, so papasok siya dito, didiretso siya dito mga boss sa 86, papunta rito sa 86, at yung kuryente mula dun sa 87 mga boss ay papalo naman dito, kukonek naman dito sa number 87 mga boss. So kukonek dyan yung ating connection sa number 87. So kung naka-hazard ka, so papalo, mamamatay yung ating hazard at magti-trigger yung ating signal light. So yan. So i-rewire naman natin yung output natin mga boss. So yung ating output ay nandito. So ito. So yan yung magiging output natin mga boss. So yan, papunta yan ng signal light. So mula dito mga boss, nandito yung ating trigger o yung ating switch ng ating signal light. So nandito naman yung side ng bulb para umilaw na yung ating bulb mga boss. So yan. So kulayan natin to para recognize natin mga boss na yan ay isang ilaw. Okay. So yan. So nandito yung part ng ating signal light switch. Etong part na to. So pag nag-signal ka mga boss ng left, so yung kuryente papalo dito, papasok dito sa number 86, papunta rito mga boss sa number papunta rito sa ating kabilang diode. So yan. So pag nag-switch tayo dito mga boss, papalo yung kuryente dito dahil hindi siya naka-block mga boss, dahil yung puti ay papunta doon sa taas. So tatawid yung kuryente natin dito mga boss. Yan, papunta dyan. At yung kuryente na nandito sa number 87 mga boss, halimbawa may kuryente yan sa number 87A, ay papalo na siya dito, papunta dito sa number 87. So mula dyan mga boss, tatawid din siya rito. So yan, tatawid siya dito mga boss sa isa pa nating diode. So dahil yung puti ng side ng diode natin ay pataas, so tatawid pa rin yung kuryente dyan mga boss. So yan, papunta dito. Tsaka magti-trigger ngayon yung ating signal light mga boss, yung ating left signal light. So pag once na nag-trigger ka ng left signal light, yung kuryente dadaloy dyan, paakyat dito, paakyat dito, patagos dito sa ating diode at papunta dito sa ating signal bulb. So bakit hindi siya nakatagos dito mga boss sa ating diode? So kaya mga boss, yung part ng diode natin ay nandyan yung puti na side. So hindi siya makakapasok yung positive na connection natin o yung kuryenteng positive. Hindi siya makakatagos dyan mga boss. Yan yung purpose ng paglagay ng ating diode mga boss, para hindi tumagos yung kuryente papunta dito sa number 30. So yan. So ganyan kasi yung format niyan mga boss.
Kapag nandito yung puting side ng ating diode, ay hindi siya makakatawid papunta rito. Pero kung nandito sa babang side mga boss, yung puting side ng ating diode, ay dire-diretso siyang makakababa dito papunta sa ating number 30. So yan. So pinatay natin mga boss yung ating left signal light. So bumalik dito, nawala yung ating connection. So pumindot naman tayo ng ating right signal light. So ganun pa rin mga boss. So ganun pa rin ang mangyayari. Yung kuryente papalo dito. So yan, tatago siya dito dahil yung side ng ating diode, yung puti na side ng ating diode ay nasa taas. So tatawid siya dyan mga boss, at tatawid siya papunta dito sa 87 dahil walang connection yung ating 87, walang bulb yan mga boss. So naka-float lang yung kuryente dyan. So aakyat siya dito, tatago siya dito mga boss, paakyat dito sa taas. At dito, tatagos din siya dahil yung side ng ating diode ay nandun sa taas yung puti. So yan, papunta dito. At mabablock siya dito mga boss. So hindi siya makakatagos dyan dahil yung puti ay nandyan sa unahan. So yung kuryente, papalo dito sa bulb. Tsaka tayo sisignal ng right mga boss. So yan, magsisignal tayo ng right. So halimbawa, pinatay na natin yan mga boss. Gusto natin mag-hazard. So yan. So, gusto natin mag-hazard mga boss. So, pinindot natin tong part na to. Yung ating switch ng ating hazard mga boss. So, yung kuryente mula dito sa flasher. So, papasok dito. Papasok dito mga boss sa loob. So yan, papasok dito mga boss, tatagos siya dito sa number 87A. At yung ating number 87A, magka-connect yan mga boss, yung number 30 at 87A dahil may supply na rin tayo ng negative. So tatagos yan dyan mga boss. So yan, papalo siya dito sa number 30 at tatagos siya dito sa ating ginawang diode mga boss, yung dalawang diode na yan. So aakit yung kuryente dyan. Puproduce siya ng kuryente dito sa dalawang diode na to. Dahil yung puting side ng ating diode mga boss ay nandyan nakatutok sa taas. So, aakit yung kuryente papunta dito sa ating bulb o sa signal bulb natin mga boss. Pati dito sa right signal natin mga boss, tatawid yung kuryente dyan papunta dito sa ating bulb. So, parehas na iilaw yung ating dalawang signal bulb mga boss. So, dyan siya magti-trigger yung ating hazard. So ito naman yung purpose ng ating diode na nilagay dito mga boss. So halimbawa, nakakonect na yung ating hazard, na-supplyan na tong dalawang side ng ating signal light. So papalo siya dito yung kuryente mga boss. So yan, gagapang siya dito. Dahil nandito sa unahan mga boss, yung part ng diode natin na nandyan yung puti, yung puting side ng ating diode, mabablock na siya. So, hindi na siya makakapunta dito sa ilalim mga boss. So, yan. Pati dito sa kabilang side mga boss, ganun din ang mangyayari. So, yan. Mabablock pa rin siya ng diode dahil yung side ng diode na puti ay nandito sa upper side mga boss. So, yan. Mag-hazard siya. So, naka-hazard tayo. Pag nag-left signal light tayo mga boss, halimbawa, nag-left signal light tayo mga boss. Pinindot natin tong ating left signal light. So, magkakaroon ng connection. Papaakit dito sa taas. So, yan. Yung kuryente na galing dito sa ating flasher, papunta dito sa number 30 mga boss. Dahil nagkaroon ng connection to, yung ating 86, mapuputol na yung connection dito sa number 30, ay sa number 87 mga boss. So, ang papalo mga boss, dito na sa ating 87. Nandito na yung connection. So, mamamatay yung ating hazard. Yung dalawang ating hazard mga boss. Dahil nandito na yung connection sa number 87. So, dyan siya magsisignal mga boss. Gagapang uli dito yung kuryente. Paakyat dito sa taas. So, yan. Paakyat dito sa taas. Tsaka tayo makakapag left signal light mga boss. So namatay yung ating hazard,
kasabay nun yung pag signal light ng ating left. So patayin natin yung left, paganahin naman natin yung right. So ganun pa rin ang mangyayari mga boss. So yan, gagapang dito yung ating signal light, yung ating kuryente mga boss, paakit dito sa number 86. Susuplayan niya yung 86 mga boss, yung kuryente na galing dito na nakakonect dito mga boss ay papalo dito sa number 87 natin. Kaya mamamatay yung ating hazard at gagapang pa rin dito, pataas dito yung ating kuryente, tatagos dito sa diode, paakyat dito sa left signal light mga boss. So tsaka iilaw yung ating left signal light, right signal light mga boss. So yan. So pag once na pinatay mo yung left signal light mo mga boss, yung pagkaka-signal na ito mga boss ay uurong pabalik dito yung kuryente, at yung kuryente na nasa 87 papalo uli dito sa number 87A, kaya mag-hazard uli siya mga boss. So yan yung auto off hazard. Pag nag left signal light ka, habang naka-hazard, nag left signal light ka, mamamatay yung hazard, iilaw yung left. Pag pinatay mo yung left, mag-hazard siya. Pag ni-right signal light mo, mamamatay yung hazard, mag-right signal light. Pag pinatay mo yung right signal light, automatic na mag-trigger yung ating hazard mga boss. So yan yung diagram mga boss na auto off hazard sa lahat ng mga klase ng motor mga boss. Ay applicable naman tong ating diagram. So mabilis lang naman siyang sundan, at ang kailangan lang talaga yung mga gamit mga boss na kailangan natin. Isang relay mga boss, mini relay, 12 volts mini relay, 6 na diode mga boss, at capacitor na 1000 UF, 16 volts mga boss, at yung ating switch button mga boss para sa hazard. So yan. So etong flasher na to mga boss, ito naman yung stock flasher natin na naka-install sa ating motor. So yan yung flasher na yan mga boss. Yan ay nakakonect din sa ating signal switch. So kinonect lang natin yung ating switch dito mga boss sa flasher. So stock pa rin naman yan. Hindi na natin kailangan magdagdag pa ng flasher mga boss para makapagana tayo o makagawa tayo ng auto off hazard mga boss. So yan. So dito mga boss, ito yung ating diagram. Ito yung ating actual na module mga boss. So yan yung dalawang diode. So dito muna tayo sa input. So ito yung dalawang diode mga boss, yung may puting side. So yan, nakakonect yan sa number 86, yung dalawang puting side. Tapos yung kadugtong yan mga boss, ito na yung isang diode. So yan yon. Ito yung side na yan mga boss. So magka-connect yung dalawang itim mga boss. So yan yung dalawang itim. Sa dulo niyan yung puti, at dito naman mga boss naka-connect din yung dalawang puti. So magkatapatan pa rin yung dalawang puti. So ito yung magiging output natin. Itong part na to ng ating right signal light. So yan. Ito yung output papunta dito sa bulb, at ito naman yung left signal light mga boss na output. So yan yon. Itong part na to. So ito yung input mga boss na nakakonect naman sa ating signal switch. So yan, nakakonect yan dito. Ito yung part na to. Yung dalawa na yan mga boss, left and right. So ito yan. So ito yung diode natin mga boss. Okay. So ito naman, tong part na to, yung number 85, yung nakakonect sa negative, pwedeng body ground o sa battery mga boss, supply ng ating battery. So yan, pero mas maganda mga boss na nakakonect to sa battery para mas stable o mas maganda yung supply na negative supply na maibibigay natin dito sa ating module. So yan. Okay, sana ay nasundan nyo mga boss yung ating diagram na to mga boss. At sana may natutunan kayo patungkol po sa video na to, yung ating auto off hazard.
kung paano gumawa ng auto hazard mga boss. At syempre, wag natin kalimutan mag-like, share and subscribe mga boss para lagi tayong updated sa mga panibagong video ang ating gagawin mga boss. So muli mga boss, ingat sa pag-wiring. Maraming salamat at God bless.